Sa isyu ng Ang Bayan, Marso 21, 2026. Editorial, isulong ang revolusyon sa gitna ng imperialistang gera at krisis. Digmaan ang hindi maiwasang hantungan ng imperialismo. Ang pagsusuring ito ni Vladimir Lenin ay buong linaw ngayong pinatutunayang wasto sa mga gerang agresyon ng imperialismong US sa ilalim ng hibang na pasistang si Donald Trump. Sa pag-asam na angkinin ang mga pinagkukunan ng langis at mineral, walang pakundangang ginagamit ngayon ng US ang buong pwersang militar sa mga gerang agresyon para yurakan ang soberanya ng mga bansang nagsasarili na walang sinasantong alintuntuning internasyonal o batas sa gera. Kasapakat ng Zionistang Estado ng Israel, 3 linggo nang walang habas na binobomba ng US ang Iran na kumitil sa buhay ng mahigit ng 1,000 Iranian. Kasabay nito, mahigit 1,000 na ang pinatay ng Zionistang Israel sa pambobomba at paglusob sa katabing bansang Lebanon laban sa grupong Hezbollah. Sa loob lamang ng 2 buwan, sinalakay ng US ang Venezuela, ginipit ang bansang Cuba at pinagbantaan ng Colombia, Mexico, Greenland at iba pang bansa. Dehado man, puspusan ang pagtatanggol ng Iran sa kanyang kasarinlan. Taliwas sa nais ni Trump na mag-udyok ng pag-aalsa laban sa gobyernong anti-US, milyong-milyong mamamayan ang humugos sa lansangan para tuligsain ang pananalakay ng US. Nasa Iran ang buong karapatang magtanggol laban sa dayuhang agresyon. Ang paghihigpit nito sa daloy ng langis sa Hormuz Strait at mga patama sa mga kalapit na bansang may base militar ng US ay mga gipit na hakbangin para pigilan ang brutal na paninibasin ng imperialismong US. Resulta ng paggegera ng US sa Middle East, ang mga bansa sa iba't ibang dako ng mundo ay nasa bingit ngayon ng stagflasyon nang walang kasing bilis na pagtaas ng presyo ng mga bilihin sa gitna ng stagnasyon o recession, bunsod ng pagbagsak ng produksyon at malawakang disimpleyo. Humaharap ngayon ang Pilipinas sa banta ng masidhing krisis sa ekonomiya at matarik na pagbulusok ng kabuhayan. Nanganganib na maipit ang supply ng langis sa bansa. Doble ang hambalo sa bayan ng pagtaas ng presyo ng langis dahil sa sobrang patong sa presyo ng mga ganid sa tubong kumpanya. Dahil sa lumaking halaga ng produksyon at transportasyon, mabilis na sumirit at sisirit pa ang presyo ng halos lahat ng bilihin, kabilang ang bigas na pumalo na sa 70 pesos kada kilo, karne, isda at gulay at singil sa mga serbisyo. Pumapatong pa ang tuloy-tuloy na pagbagsak ng halaga ng piso kontra dolyar na lalo pa na magpapataas sa halaga ng mga imported na kalakal, kabilang ang langis. Binigyang daan ni Marcos ang pagtaas ng pamasahe sa eroplano at biyahe sa barko, pero nagbingi-bingihan naman ito sa hinihinging taas pamasahe ng mga driver at operator ng jeep at maliliit na transportasyon na marami ay titigil na sa pagpasada dahil sa pagkalugi. Lalong sasadsad ang antas ng pamumuhay ng mamamayang Pilipino na nagdurusa sa mababang sahod, kulang na kita o kawalan ng hanapbuhay. Matinding bigwa sa mga manggagawa ang pagtangging ibigay ang hinihinging na kabubuhay na sahod. Nagbabadyang huminto ang operasyon ng mga pabrika at paglala ng disimpleyo. Kayod kalabaw ang masang anak pawis para lamang humagilap ng pantawid buhay ng kanilang mga pamilya. Bingi sa mga hinaing ng taong bayan at pahirap ang burokrata kapitalista ng rehimeng Marcos. Kasabwat si Marcos ng mga ganit na kumpanya sa langis sa pagtaas ng presyo. Nakatumbas ay dagdag na kinukolektang buwis. Walang saysay ang kakarampot na subsidyo at ayuda at limitadong libreng sakay, dagdag pahirap ang 4-day work week, lalo na sa mga sumasahod ng arawan. Napaka-inutil ng gobyernong Marcos sa pangangalaga ng kapakanan ng milyon-milyong migranteng Pilipino sa Middle East. Magtipid ang panawagan sa taong bayang hindi na makahinga sa higpit ng sinturon. Samantalang nagpapakasarap buhay si Marcos sa tinuluyang 1 milyong piso kada gabing hotel sa New York. Bilyon-bilyong pisong pondo ng bayan ang winawaldas ng Armed Forces of the Philippines at militar ng US sa isinasagawang balikatan exercises na magtatagal ng ilang buwan. Napakabigat na pahirap sa bayan ang korupsyon at pandarambong ni Marcos sa kaban ng bayan. Papatindi ang bangayan ng mga nagaharing paksyon Marcos at Duterte na kapwa naman korap at sunod-sunuran sa interes ng mga imperialistang dayuhan. Walang lubay ang pasistang panunupil sa harap ng lumalakas na paglaban ng taong bayan. Sa harap ng gera at krisis, dapat magkaisang sambayanang Pilipino at sama-samang ipaglaban ang kanilang kapakanan, palakasin ang pandaigdigang pagkakapatiran sa pagsigaw para wakasan ang gerang agresyon ng US at Iran, at pagsuporta sa mamamayan ng Iran para ipagtanggol ang kanilang pambansang kasarilan. Tutulan ang paggamit sa Pilipinas na lunsaran ng mga gerang agresyon ng US, palayasin ang mga base at pasilidad militar sa ilalim ng EDCA at ibasura ang mga taglibang na kasunduang nagtatali sa Pilipinas sa interes ng US at kumakaladkad dito sa mga imperialistang gera.
Dapat kasabay na ipaglaban ang mga agarang pag-rollback sa presyo ng langis, pagbabasura sa all the regulation law at lagyat na pagtaas sa sahod ng mga manggagawa at sweldo ng mga kawani at pagtanggal ng VAT at iba pang buwis upang agad na ibaba ang presyo ng mga bilihin. Ang hinihinging dagdag pamasahe ng mga driver at operator ng jeep ay makatwiran at dapat ipaglaban. Isulong ang pakikibaka para sa tunay na pambansang kalayaan upang makawala sa armadong kontrol at dominasyon ng imperialismong US ekonomiya at politika ng bansa. Gamit ng imperialismong US ang puppet na rehimeng Marcos at mercenaryong AFP para panatilihin ang malakolonyal na pag-ahari nito sa Pilipinas. Armadong puwersa ang kailangan ng sambayanang Pilipino para ibagsak ang puppet na estado at palayain ang bansa sa armadong saklot ng imperialistang agila. Ito ang makasaysayang tungkulin ng bagong hukbong bayan sa pamumuno ng partido kasama ang buong sambayanan. Sa gitna ng imperialistang gera, napakalalim ng kabuluhan ng pagdiriwang sa nalalapit na ika-57 anibersaryo ng bagong hukbong bayan para patatagin ang kapasyahang isulong ang demokratikong revolusyong bayan sa pamamagitan ng matagalang digmang bayan na hatid sa bayan ay pag-asa na wakasan ang paghahari ng imperialismong US sa bansa at kamtin ang maliwanag na kinabukasan. Kahit ngayong maliit at mahina pa ang BHB, terminado itong magpalawak at magpalakas sa kanayunan na malinaw na nakatanaw sa pagsikat ng pulang araw sa silangang hinaharap.